Another day, another video na naman tayo. For today's video ay bahay seri na nga muna tayo. Bali nga pala dito ay nagsalang muna ako ng aking sinaing. Tapos ko na nga palang magwalis sa loob at labas. Medyo paos nga tayo for today's video. Bumili nga pala ako nitong isda. Ang isda nga pala na aking binili ay flying fish. Dali-dali nga pala akong pumunta sa gripo para agad itong linisan. 7 na nga ito ng umaga. Medyo masama pa nga ang pakiramdam ko dyan. Wala namang ibang gagawa kundi ako lang din. Dahil ang asawa ko ay nasa laot nga para makakain din ang aking mga anak at makaalmusal ng maaga. Bali nga, ang isda nito ay hahatiin. Yung kalahati nga ay ipiprito ko at ang kalahati naman ay igaganga ko. Para naman may ulam pa kami ng tanghalian. Diyan nga iniligay ko ng isda para iprito. Kaya nga ako paos dahil galing ako sa trangkaso. Kahit nga ako ay may sakit, gumagawa pa rin ako ng gawaing bahay at nag-aalaga sa aking anak. Masamang masama na talaga ang aking pakiramdam ay hinihiga ko nga. At pag ito ay nawala, agad akong gumagawa ng gawaing bahay. Ito naman pinapersa ang katawan ko. Pag maghapon nga akong nakahiga, lalo ako nangihina. At ito nga pala ay igaganga ko. Bale, nilagyan ko nga ng bawang, asin, paminta, siling green at magic sarap. Naglagay na nga din ako ng dato puti at tubig. Samahan na nga din natin ng pagmamahal para perfect recipe nga. Bali nga dito ay luto na ang prito. At ito nga ay hahanguin ko na. At isalang ko na nga ang ginanga ko. Bising-busy nga ang aking Junakis dahil nanonood siya sa cellphone. Pinanood ko na nga muna siya sa cellphone para marami akong magawa. Pinapanood ko nga siya ng mga learning video. Inaantay nga naming maluto ang sinaing para makakain na. Pinuntahan ko na nga ang rice cooker. Baka luto na nga ang sinaing ko. Sakto nga ito ay luto na. Ito nga't nagsandok na ako para makakain na kami ng mga anak ko. Ang ulamin nga pala namin ay yung pinirito. Yung ginanga naman ay ulam namin sa pananghalian. At ulam na din ng aking asawa galing laot. Para pag uwi niya ay kakain na lamang. Depende nga sa kanya kung ano ang oras ang uwi niya. Kapag may dawi, umuwi agad siya. Kapag wala nga ay nagtsatsaga siya maghapon sa laot. At dito nga ay kumakain na nga kami. Sinusubuan ko nga ang bunso ko dyan. Yung panganay ko nga ay nasa labas kumakain. Doon nga daw gusto niya kumain. Pagkatapos nga namin kumain at nagpahinda ay niliguan ko na itong bunso ko. Ilang araw nga din ito hindi nakaligo dahil nagkasakit nga siya. Ang dami nga dito sa amin nagkakasakit dahil nga sa panahon, lalamig, iinit. Pagkatapos ko nga niliguan ng aking bunso, ay kinuha ko na itong hugasin para mahugasan na. Madami-dami nga ang hugasin ko dyan. Kasama na nga ang pinagkainan namin kagabi dahil nga nakabukod na kami. Kung anong oras nga gustong maghugas ay pwede. Kahit nakatambak pa yan ay walang magagalit sa'yo. At kahit anong oras ka gumising ay okay lang. Pagkatapos ko nga naghugas ng mga plato, ay naligo na din ako. Pagdating nga ng aking asawa galing laot, makikita niya akong maganda. Mawawala ang pagod niya. Char. Nagchat na nga ang aking asawa na pauwi na nga siya. Kaya dali-dali akong pumunta ng tabing dagat para salubungin siya. Para ipakita kung gaano kaganda ang kanyang misis. Uy, di ganun. Alas 5 na nga ng hapon siya nakauwi. Nagpahapon nga daw siya dahil wala nga ang dawi. At nagtiyaga sa laot. Ganyan talaga ang buhay. Minsan meron, minsan wala. Palubog na nga ang araw dyan. May huli nga palang susay ang aking asawa. Maliit nga daw. Kahit maliit ay napakalaking blessing sa amin yan. Bay! Ayun si Bay! Woo! Mga alas pag yan, so. Hanggang dito na lang. Thanks for watching.